Hello, magandang hapon po sa lahat. Welcome again to my channel, OG De Leon po. At welcome sa ating Bible study ngayong hapon na to. Today is July 26, Sunday po. So, kaya hapon po ako nakagawa ng ating Bible study ngayon dahil po nanood pa po ako ng online service ng Wisdom Church at saka yung asawa ng aking pamangkin ay nag-preach din siya kaninang umaga. So, nakinig po ako, bali dalawa po yung aking pinakinggan, ano. Ngayon po, i-share ko lang din sa inyo yung pinag-aralan kanina sa Wisdom Church about sa Efeso or Ephesians. Ito pong ating babasahin ngayon or pag-aaralan ay ang Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Ano po, yun po ang ating pag-aaralan ngayong umagang to. So, basahin ko na po sa inyo. Sabi po sa Tagalog, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, naghahari sa atin. Verse 21, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen po. Tayo po ay magsiyoko, tayo po ay mananalangin. Yes Lord, aming Ama sa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Lord, nandito na naman po kami at mag-aaral ng iyong mga makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataon na naman na ibinigay mo sa amin, Lord, upang makarinig na naman kami, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit at nawa Lord ay ang iyong mga salita ay lagi naming maisapuso't isipan at maisabuhay ng bawat isa sa amin at gabayan mo po ako tulungan o Lord upang ang iyong mga salita lamang ang lumabas sa aking bibig o Diyos. Lord, kiniklaim na namin, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito ngayong hapon na to, Lord. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. So, yun nga po, ating basahin ulit itong Efeso 3, verse 20 to 21, no? Sabi po ulit sa Tagalog, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Sabi po sa English, to Him who, by means of His power, working in us, able to do so much, sabi dito, no? So much more than we can ever ask for or even think of, sabi. To God be the glory in the church and in Christ Jesus for all time, forever and ever. So, binanggit po dito, no? Makagagawa. He is able to do so much more. So, lahat, no? Napakarami, napakalaki ng kanyang magagawa, no? Yung ating hinihiling malamang kakapraso lang. Kahit gaano pa yan kalaki yung ating hinihiling. Sabi nga dito, no? Sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. So, ibig sabihin makapangyarihan ng ating Diyos. Napaka makapangyarihan. Wala nang higit dahil siya ang ating Diyos. Ano? Kahit ano kaya niyang ibigay sa atin. No? Kaya yung ating hihingin, sabihin na natin na tayo hihingi ng bigyan mo po ako ng isang Lord, ng isang tahanan na kahit kubo lang. Bakit kubo lang? 'Di ba? Makapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit ano ibibigay niya. Lakihan mo na, no? Merong humihiling na Lord, kahit second hand na sasakyan lang. Bakit second hand? Hindi naman nagbibigay ang ating Diyos dahil siya ay makapangyarihan, ano? Brand new ang ibibigay sa iyo. Bakit hihiling ka ng bisikleta na kaya niya magbigay ng kotse? O sakali halimbawa ay motor na tayo hihiling sa ating Diyos, no? Pwede naman talaga natin sabihin na, Lord, kahit na motor lang, Lord, kahit na second hand lang,
Lord, kahit na barong-barong lang, bakit hihiling ka nun ng ganon klase sa ating Diyos? No? Ah, ang ating Diyos ay makapangyarihan. Lakihan mo na ang iyong hiling sa Kanya. Dahil kung taos puso, ang iyong paglapit sa Kanya, ang iyong paghingi sa Kanya, ibibigay niya yun. Sabi nga dito, di ba? Makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. So iniisip pa lang natin, hihingi ako kay Lord ng kubo or barong-barong. No, alam niya na eh. Bakit kayo hiling nun? Bibigyan kanya ng mas higit pa ron. Ng isang buong bahay na maganda. Isang sasakyan na hindi second hand. Isang sasakyan na brand new. Yun ang kanyang ibibigay. O higit pa ron. No? Higit pa ron. So much more nga. Sabi niya. Sabi ng Biblia. No? Napaka makapangyarihan ng ating Diyos. Kumbaga, minsan yung ating nakikita tuloy sa atin yung kapasidad natin. Sabi nga ni Bishop Rene ng Wisdom Church, sabi niya dito, how big is your faith in God? Sabi niya, no, gaano ba kalaki yung faith mo? Gaano ba yung kapasidad lang ng yung faith, di ba? May in-example nga siya na isang maliit na canister o lalagyan, container, small, then medium, mas malaki. So, yung kapasidad kasi ay sabi nga ni Bishop na maliit lang. So, pag humiling ka sa kanya ng biyaya, yung maliit na kapasidad mo o yung maliit na lalagyan mo, yun lamang ang malalagyan dahil yun lamang ang iyong naiisip. Yun lamang ang iyong sinasabi. So, nilalagyan yun. So, umaapaw, natatapon lang nang hindi mo na namamalayan kasi puno na. So, pag medium naman, so, nadagdagan naman ng iyong ang biyaya ng Diyos sa'yo. Pero kulang pa rin, natatapon pa rin. Bakit hindi ang gawin natin isang timbang malaki ang ating kunin para malaking malaki, ba? An example pa nga niya yung pagligo. Yung bang isang tabo, pag binuhos mo sa yung ulo, pababa, mababasa lahat. Yung may mga parte, may mga portion nga daw na hindi mababasa o kahit yung medyo malaking tabo pa, hindi pa rin gaano. Pero pagka yung balde na binuhos mo, sobra-sobra, 'di ba? Yung pagbabasa ng yung katawan. So ganun din daw dapat tayo. Ganun tayo dapat. Yung kapasidad natin, lawakan natin. Sabi nga dito, yung i-expand natin yung ating capacity, yung ating kapasidad, no? I-expand natin, lakihan natin yung faith din natin. Huwag maliit. Lord, hihingi lang po ako. Minsan nilalang mo pa, 'di ba? Lord, minsan nilalang pa natin na Lord, bigyan mo lang ako ng maliit na tahanan, 'di ba? Pero ikaw naman malaki ang iyong pamilya, so paano naman 'yun kakasya? Lakihan na natin. Hindi naman siguro hihiling ng kasing laki ng Malacanang. Hindi naman siguro sobra naman, 'di ba? Yung ibig sabihin wag na tayong humiling sa ating Diyos ng barong-barong, bahay kubo, 'di ba yung mga ganong bagay? Minsan inaano mo lang yung sarili mo na ganun ka lang humiling. Pero deep inside, gusto rin natin ng maayos na buhay. Lahat tayo, 'di ba? Gusto natin magandang bahay, di man ganun kalaki, hindi man 10 kwarto 'yan, 'di ba? Ibig sabihin, 2, 3 ay malaki na, maganda na. Bato, 'di ba? Kanya-kanyang silid ng ating mga anak. Kung 2 ang ating anak, 3, 'di ba? May kanya-kanya silang silid. May maliit tayong garahe dahil meron tayong sasakyan na ibibigay ng Diyos sa atin na brand new, no? Papasok sa ating garahe, ganyan. Yun po ang ating hilingin at yung kapasidad po natin ay ating lakihan, po. Sabi pa dito, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, naghahari sa atin naghahari ang ating Panginoon. Sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman, forever, no? Forever and ever, sabi nga dito. At yun nga po yung tanong, no, how big is your faith ba in God? Dapat malaki yung faith natin. Kaya pag humiling tayo, lakihan na natin. Pag nagtiwala tayo, buhos na. Dahil Diyos yun Ating Diyos yun na makapangyarihan sa lahat. Hindi naman siya tao lang na basta ka lang magtitiwala, no? Kasi kuminsan nga sa ating mga mahal sa buhay, kuminsan hindi pa tayo nagtitiwala. Pero dapat magtiwala tayo lalo sa ating Diyos. Kaya pag humiling ka, sigurado ibibigay niya yun. Dahil
malinis ang iyong mga puso sa paglapit sa Kanya. Totoo ang iyong paglapit sa Kanya. Tagos, no? Or malinis na puso yung paglapit mo sa Kanya na nanggagaling sa puso mismo at kaluluwa. Yung iyong paglapit, no, sa ating Diyos. So, kaya pag tayo nagbalik loob sa Kanya, yung buong puso at kaluluwa ang ating ihaharap sa Kanya. Hindi yung dahil lang sa salita, dahil lang may nakakakita, di ba? Dapat hindi. Kahit tayo lang mag-isa, mananalangin tayo sa Kanya, lalapit tayo, luluhod tayo sa Kanya. Iyak natin yan, ilapit natin sa Kanya. Dahil totoo tayong lumalapit sa Kanya, at totoo tayong nagtitiwala sa Kanya, at totoong mahal natin ang ating Diyos na lumikha sa atin, na nagbigay ng lahat sa atin. Ano po? Kaya lakihan na natin yung ating faith, sobrang laki. Yung ating pagtitiwala, buhos na, lakihan na. Ano po yung ating hinihiling sa Kanya, huwag na natin kontian pa, ibuhos na rin natin yung ating kahilingan sa Kanya. Dahil ikaw, ngayon ay nagbabago, taos puso ka nagbabago, nagbabalik loob, nagsisisi sa lahat ng kasalanan. Kaya yung iyong kahilingan, lakihan mo na, at sigurado ko, ibibigay sa iyo ng ating Diyos. In Jesus name. In Jesus name. Ano po? Yun po. So, may binigay din na example dito si Bishop Rene tungkol dito sa 5 C na sinasabi niya na dapat nating i-expand yung capacity natin, no? Sabi niya dito, meron 5 in-example niya na si number 1 is confidence, no? Yung ating kumpiyansa sa ating sarili, yung connection natin, no, sa ating Diyos. Gaano ba kalaki 'yun? Yung competence, yung ating kakayahan. Character, gaano ba kalaki yung pagkatao natin. Lastly, yung ating commitment, gaano ba 'yun kalaki? Ano po? So dapat 'yun mapalaki natin, no? Ihiling natin sa ating Diyos na lakihan niya, lawakan niya unang-una yung ating puso't isipan, ano? Lakihan natin, lawakan natin dahil siya ay Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya dapat natin ibuhos yung ating tiwala sa Kanya, yung ating pagmamahal sa Kanya, yung pagbabago, hindi lang kapraso, hindi lang konti, hindi patago. Buhos lahat yung ating pagbabago sa Kanya. Dapat ganun, lahat. I-expand lahat, no? Huwag tipid-tipid po. Expand natin lahat. Kagaya nga po dito, yung confidence, expand natin, connection natin sa Kanya, competence, character, commitment, ano po, expand po natin yan lahat. Sabi pa nga ni Bishop Rene kanina na, mamili daw po tayo ng isa sa 5. Kung ano po yung gusto mong ipanalangin at totally i-expand. Although, kailangan po natin lahat yan i-expand. Pero, hindi po natin yan basta kakayanin ng sabay-sabay. Ano po? So, paisa-isa dahil tayo tao lamang. So, isa-isa o isa lang ang ating pipiliin na yung talagang pinakagusto mong i-expand sa sarili mo. Kumpiyansa, connection, kakayahan, pagkatao, o yung commitment mo. No? Di ba? Ano yun gusto mong i-expand sa Kanya? At sa akin, ano po, yun kagaya gusto ko unti-unti din siya na lahat siya ma-expand ko. Pero siguro yung sa akin, yung pinaka sa akin yung yung ano, yung connection sa ating Diyos, ano. Dahil lalo ngayon na lagi ako nagsi-share, no. Pinipilit ko 'yan na mag-share, nananalangin ako, nilalapit ko sa Diyos na lakasan niya yung aking loob, no. Yung gano'n, yung talagang yung connection ko sa Kanya maging mas expand pa. Hindi yung hindi yung 'di ba yung kagaya na ibinigay na natin sa ating Diyos, ano, na halimbawa ay naku, wala na pala akong bigas, wala pa namang sweldo, or hindi pa naman ako nakakasingil, halimbawa na may mga pautang tayo. Ipanalangin po natin yan. Ngayon, pag pinanalangin natin, natutulungan tayo ng Diyos, may hihipuin siya isang tao na magbabayad or magbibigay ng taos puso sa atin. Ano, ibigay na po natin yun. Siya na ang bahala. Pero kung minsan dumarating, kung minsan nga hindi kinabukasan,
Minsan, 1 oras lang, 2 oras, 3 oras, na ipanalangin na natin, na ilapit na natin sa Diyos. Nagtiwala na tayo ng buong puso sa Diyos, pero biglang, wala na naman palang bigas. Saan kaya makalapit? Makakasingil ba ako ngayon? Samantalang sinabi mo na, nagduda ka na naman, no? So, yung connection mo na naman kay Lord, nawala na naman eh. 'Di ba? So, yun po yun, aking mga kapatid, yun po yun. Pero lahat po yan, lagi ko nga po yan tinitignan simula nung kanina, no, yung confidence, connection, competence, character, yung characteristic ng ating sarili, no, yung ating pagkatao, yung commitment, yung, di ba po, yung atin naman yung character naman natin na ibig sabihin kumisan maayos tayo magsalita, okay tayo, mamaya mainit na naman ang ating ulo. So, minsan yun, hindi po yung nag expand baka lalo pa nga umiigsi, ano po. So, mga kapatid, dapat tingnan po natin yung bawat isa, no? Tingnan din natin. Pwede natin yan silip-silipin, isulat po natin yan sa ating notebook, lakihan po natin yan. Ano bang dapat kong i-expand? Although lahat, dahil hindi naman tayo perpektong tao. Although lahat. Pero kung ano yung gusto mong sa ngayon na ayusin sa sarili mo, tingnan mo lang siya. Nadadagdagan ba? Nababawasan ba? Huwag naman sanang mawala, na mawala yung ating kumpiyansa sa ating sarili, yung connection natin, yung kakayahan, yung pagkatao, yung characteristic, yung character natin, dapat baguhin din. Mamaya i-smile ka, mamaya masungit ka na. So hindi po dapat ganun. Nagtitiwala ka sa ating Diyos, mamaya paano na to? Kulang na o wala nang bigas, wala nang ulam. Yung mga ganun po. Pero nagsabi ka na kay Lord, binigay mo na kay Lord, no? Maaaring may kakatok na diyan. OG, nga pala, ulam. Sa akin po kasi may kapitbahay ako diyan na nagbibigay ng ulam sa akin. Salamat po sa kanya. Salamat sa Diyos din, Talagang ganun po, 'di ba? Kuminsan sa tanghali kasi kuminsan hindi na kami masyado nagluluto ng aking bunsong si Rico, Minsan kung ano yung natira muna sa ref, yun na lang ang aking iniinit kasi sayang din naman, 'di ba? Tapos sa hapon na lang bago dumating si Rayland, yung aking anak na binata, saka po ako nagluluto ng panghapunan namin. Pero sa tanghali hindi masyado. Yun nga po, minsan titingin ako, ay, naubos nga pala kagabi ang ulam. Pero dahil nga po, sa ating connection, sa ating pagtitiwala sa ating Diyos, minsan may magchat-chat po, o baba ka ng maliit na lalagyan mo, ng isang lalagyan mo. May ulam kami ni Rico. Ganon po yung sinasabi ko. Di ba po? Yung hindi po tayo mawawala ng pag-asa dahil nagpe-pray tayo, lumalapit tayo sa ating Diyos, nagbabago tayo. Di ba po? So, dapat magtiwala po tayo ng lubusan sa ating Diyos. Yun po. Di ba po? So, yun po. Kayo po, ano po ang gusto nyo? Sana po yung mga makakapanood nito ay isulat nyo po, i-comment nyo po ano po ba talaga ang gusto nyo. Pwede natin pag-usapan, di ba, sa susunod, or pwede kong sagutin yung inyong mga tanong na kagaya niyan. Ano ba ang gusto mong baguhin? Yung confidence ba? Kumpiyansa mo sa sarili na minsan magtitinda ka pero nahihiya ako. Baka hindi kumita. 'Di ba? Yung kumpiyansa mo nawawala. Samantalang may Diyos tayo. Connection natin. Connection natin sa ating Diyos. Yung ating competence, yung ating kakayahan, character, nako yan. Minsan number 1 din yan. Sa ako, tinitingnan ko rin yung aking character, dahil nag-share po ako kahit sa simpleng pamaraanan lang. So, dapat tinitignan ko rin na yung baka mamaya may kachat ako na kung ano-ano sinabi, gaganti ka rin ng hindi maganda. So, nasisira yung ating karakter, Yung commitment, po, yung commitment natin. Number 1 din po yan. Isa po din siya, po. So, tingnan po natin kung ano talaga yung ating gustong baguhin o lahat ba? Siyempre, lahat tayo gusto natin ayusin ang lahat. Bakit pa isa-isa pa? Pero, yun nga, pwedeng isa lang, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng lahat. Ako po lahat yan tinitignan ko. Tapos number 1, syempre, inuuna ko lang yung aking connection talaga sa ating Diyos, yung pagbabasa ko, yung talagang makakonect ako sa ating Diyos, sa kanyang mga salita, sa pagbabasa. Yun po ang aking talagang pinapanalangin at inaayos at binabago. Tapos isa-isa na po yan, yung kumpiyansa din, yung kumpiyansa, number 1 din po yan, kung sakaling magtitinda na,
magbebenta ng pagkain o ulam o anumang bagay, huwag dapat mawala yung ating confidence sa sarili. Di ba po? Yung connection nga, yung character, at yung commitment, laging dapat na dyan. Nakakommit tayo di ba? Kasi lumapit tayo sa ating Diyos. Nagbalik loob na tayo. So, meron na tayong commitment dapat. Nakakommit na tayo Noon pa naman, committed na tayo kay Lord. Pero tayo lang ang minsan ay napapalihis, napapaliko. Pag nadapa, ayaw nang tumayo. So, nawawala na yung ating commitment sa ating Diyos. So, dapat yun. Hindi rin mawala yun. Di ba po? Lahat mahalaga no? Lahat mahalaga. So, yun po ang ating napag-aralan, no? Idagdag ko lang din yung pangako din ng ating Diyos sa atin kasi bago pa tayo isilang sa mundong ito, alam na ng Diyos, no? Meron na siyang ginawa para sa atin. Naka-ready na. Ito nang para sa iyo di ba po? Yung plans na sinasabi. May plano na ako sa iyo na ito na wala nang mababago kasi Diyos siya Ito na talaga 'yon 'Di ba? Hindi po natin alam. Siya lang ang nakakaalam ng plano. Pero ang plano pala niya ay maging maayos talaga ang buhay mo at maunlad. Pero dahil sa wala kang tiwala sa iyong sarili, wala kang connection sa ating Diyos. Wala kang yung competence mo wala. Tapos yung characteristic mo ayaw mong baguhin. Yung commitment mo sa Kanya talagang sabihin na natin 1%. Hindi ba po? So, pero may plano siya So, paano matutupad yung plano ng ating Diyos kung lahat yan ay ating, wala sa ating sarili, no? Yung kumpiyansa wala, di ba po? Yung commitment natin, yung connection natin sa Kanya sa ating Diyos wala. So, paano yung plans niya? Hindi niya maibigay, hindi niya maiayos sa'yo dahil ikaw ang laging humihiwalay sa ating Diyos. Pero ang sabi niya at pangako niya sa lahat ng tao, sa'yo, sa akin, sa iyong pamilya, sa aking pamilya, sa lahat ng tao, ito po ang kanyang pangako. Jeremiah 29:11. Alam niyo po siguro to. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, future po. Ang plano ng ating Diyos sa atin. Huwag niyo po yung kalimutan. May plano po siya. Nakaplano na yan. Paghinga pa lang niya sa ating ilong, pagbigay niya pa lang sa ating ng buhay, yan na ang kanyang plano. Pero tayo po ang nagbabago ng kanyang plano. Kaya lumapit po tayo sa ating Diyos. Lumapit ng buong puso at kaluluwa, yung taimtim na panalangin, lumuhod, umiyak sa ating Diyos. Kausapin siya, pakinggan siya. Para malaman mo kung ano talaga ang plano sa iyo ng Diyos. Napakarami niyang pangako. Magbasa po tayo ng Biblia. Jeremiah 29:11 po. 'Di ba po? Napakaganda ng kanyang plano. Ulitin ko lang po. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun po ang pangako ng Diyos sa iyo. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. So, yun po ang ating napag-aralan ngayon, Ephesians 20:21. Yun nga po, na nagsasabi yung kapangyarihan kasi ng ating Diyos ay unlimited. Kaya, wag na tayong hihiling ng kapraso, barong-barong, o yung kubo, or second hand na mga bagay o sasakyan. Gandahan na po natin yung ating paghingi. Lakihan na natin, brand new na, dahil walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang ibigay lahat. Unlimited ang power ng ating Diyos. Yung tanong, how big is your faith in God? Gaano ba kalaki? Yung pinaliwanag ko po, yung in-example ko kanina. Gaano ba? Kung meron pong kayong container na maliit dyan, small, medium, large, or triple extra large, o yung na talaga, yung drum, gaano ba kalaki ang iyong faith? Small, medium, large? Wag na po tayo mag-large. Triple XL na o drum na po ang ating faith sa ating Diyos. Para pagbigay niya ng biyaya sa atin, sobra-sobra. Salo ka lang ng salo.
Salok ka lang ng salok. Ano po? At ang Diyos naman, salin lang siya ng salin. Lalong-lalo na, nagbabago ka. Nagbalik loob ka sa Diyos. Lumapit ka ng taos puso. Nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Sigurado ko, ang blessings nandyan na sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Ano po? So, yun po. Tapos, yung 5 po na ating nabanggit na pag-aralan, confidence, connection, competence, character, commitment. Alin po ang gusto nyo i-expand ng gusto? Ano po? At and my prayer po sa atin lahat, sa inyo aking mga kapatid, sa pananampalataya, na tuluyan tayong mabago ng ating Diyos. Sa kanyang mga salita, tayo magtiwala. Tayo ay totoong lumapit, magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mga pangako sa atin lahat. Yun po ang panalangin ko sa inyo, sa akin, at sa ating lahat. Yung totoong pagtitiwala, yung totoong pagbabago ng ating buhay, yung totoong pagbabalik loob at pagsisisi ang ating gawin. Yan po ang aking panalangin sa inyo at sa akin, sa atin lahat. Ang totoong pagtitiwala, pagmamahal, pagpapakumbaba, at pagpapatawad. Lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating kapitbahay. Pagmamahal po ang ating pairalim sa ating puso dahil yan po ang gusto ng ating Diyos. At magpatawad po tayo sa mga taong nagkasala sa atin, nakasakit sa atin, nakapagsalita ng hindi maganda. Patawad po. At magpakumbaba tayo sa isa't isa. Dahil sigurado, ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Ang kanyang biyaya ay bibigay niya sa atin ng siksik, liglig at umaapaw. Ano po? Yan po ang kailangan natin. Salamat pong muli sa inyo sa pakikinig niyo po. Sigurado ko pong na-bless po tayo sa ating pinag-aralan na naman ngayong hapon na ito. No? Salamat po sa inyo. At muli po ay samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin ngayong hapon na to. Tayo po ay yumuko. Tayo po ay yung ating puso po ay ihanda natin sa pakikipag-usap sa ating Diyos. Linisin natin ang ating isipan na yung alisin na natin yung mga problema, no? O yung naiinis-inis tayo ng konti, nagagayat, tanggalin na po natin yan. Lalapit po tayo, dudulog po tayo sa ating Diyos. Magsiyoko po tayo. Ihanda po natin ang ating puso't isipan, no God. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa aming pag-aaral ngayon ng iyong mga salita. Lord, nagtagumpay na naman ang aming gawain ngayong hapon na to. Salamat sa iyong mga makapangyarihan salita na nagbigay buhay na naman sa amin, nagbigay pag-asa na naman sa amin, O God, nagpatatag sa aming pananampalataya, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo sa bawat tao, O God. Tunay nga, Lord, na ang iyong pagmamahal ay hindi nagbabago sa aming mga tao, sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga taong totoong nagbabago, Lord, nagbabalik loob at nagsisisi sa lahat ng kasalanan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po sa iyong mga pangako, Father God. Tulungan mo kami at gabayan. Turuan, Lord, na i-expand namin yung kapasidad ng aming pagkatao, aming isipan, aming kaluluwa, Lord. Tulungan mo kami maging maayos ang lahat. I-expand nawa namin ang 5 C na yun, O God. Huwag mo kaming pabayaan. Samahan mo kami at tulungan, Father God. Lord, pinapanalangin din namin ang aming Presidente Duterte na ingatan mo, palakasin, Lord, ang kanyang katawan. Lord, pagtagumpayin mo siya sa kanyang mga magagandang balak sa iyo, Lord. Kasama ng kanyang pamilya, Lord, yung kanilang mga balak sa aming bansa, O God. Pagtagumpayin mo po sila kasama ng mga kasama niya sa pamahalaan, Father God. I-bless mo po sila at pagtagumpayin, O God. Ganon din ang lahat ng mayors sa buong Pilipinas, O God. Sa buong mundo, Lord. Presidente sa buong mundo, mayor sa buong mundo, Lord. Dito sa Santa Rosa, Laguna, Lord. Sa Maynila, sa Davao, sa buong Pilipinas, Lord, sa buong mundo. Pagtagumpayin mo rin sila at samahan, O God. Huwag mo rin silang pabayaan. Ingatan mo rin sila. Samahan, proteksyonan, O God. Ganon din ang mga scientists,
doctors, nurse, police, sundalo, frontliners, Father God. Ingatan mo po sila. Ingatan mo po sila. Ayusin, O God. Iligtas, O God. Palakasin, O God. At pagtagumpayin din. Dahil alam ko, Lord, ang lahat ng tao ay totoong may takot sa iyo. Totoong gustong magbago at maging maayos ang buhay. Lord, ang mga taong, lahat ng tao ay gustong magbalik loob at magsisi sa lahat ng kasalanan. Naway pakinggan mo ang bawat panalangin ng bawat isang tao, God. Pakinggan mo, Lord, ang aming mga panalangin, Lord. Dahil ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay dakilang Diyos. Ikaw ay mapagmahal na Diyos, O God. Kaya sigurado ko po, Lord, sa mga oras na to, na naririnig mo po at ibibigay ang aming panalangin ngayong mga oras na to, O God. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, please always bless us all and guide us all, Father God. At nawa kami magpatuloy sa aming gawain ito na lagi magtagumpay, O God. Nakasakasama ka, Lord. Huwag mo po akong pabayaan. Lagi mo po akong bigyan ng lakas ng loob. Talino, sipag, Lord, sipag upang magpatuloy ako sa aking simpleng pag-share o pagbabahagi ng iyong mga makapangyarihan sa lahat. At salamat sa mga taong lagi nakikinig sa akin, O God. Nanonood, O God, ng aming Bible study. Salamat, Lord, dahil patuloy mo rin silang iniingatan, ginagabayan at ibibless, Father God. Patuloy mong hinihipo ang kanilang mga puso upang sila rin ay makabahagi ng iyong pagpapala, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat sa iyong plano sa amin, O God. Salamat dahil kami iyong gustong pagtagumpayin lahat. Kaya sa simula sa mga oras na to, Father God, kami makikinig sa iyo. Kami lalapit ng taus-puso sa iyo, God, upang ang iyong plano ay matupad na sa aming mga buhay. In Jesus' name, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po muli sa hapon na to, sa pagsama niyo ulit sa akin. Salamat po talaga sa inyo. At doon po sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like niyo po yung ating mga videos, at yung notification bell po, i-click niyo na rin po para updated po kayo sa mga iba ko pang i-upload na mga ating Bible study o Bible reading or mga ibang videos pa. Salamat po muli sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. God bless po sa ating lahat. Salamat po.